Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Brian. Nakatira sa Bulacan, 27 gulang. Moreno, may taas na 5'11" at kasalukuyang nasa abroad bilang isang OFW. Ako po ay kasal na sa aking mahal na asawa na si Lily. Noong nasa Pilipinas pa lamang ako ay isa akong construction worker. Samantalang ang asawa ko naman ay isang masahista. Sa ilang taon naming pagiging mag-asawa ay hindi pa rin kami binibiyayaan ng Panginoon ng isang supling. Minsan, nasabi pa nga sa akin ni Lily na hindi pa nga siguro namin kaya ang magkaroon ng anak. Gayong maliit lang ang sahod namin at kulang pa sa mga bayarin namin buwan-buwan. Kaya nang dumating ang isang oportunidad para sa isang trabahong nakabase sa ibang bansa, ay sinunggaban ko na iyon, bagay na ikinagalit pa ng asawa ko nang sabihin ko sa kanya ang plano ko. Ano pa bang kulang dito, Brian? May trabaho ka. May trabaho rin ako. Wala pa naman tayong anak. Mahal, sana maintindihan mo na gagawin ko to di lang para sa akin, kundi para sa'yo at sa magiging pamilya natin sa hinaharap. Hindi na sumasapat ang sahod nating dalawa at ayaw ko na magpatuloy pa tayo sa ganito. Kahit papano ay malaki ang sasahurin ko dun at kapag nangyari yun, hindi ka na magtatrabaho. Pilit kong ipinaintindi sa aking asawa ang kahalagahan ng ipon para sa aming pagsasama. Sa trabaho ko kasi at sa trabaho niya'y sumasakto lang talaga sa mga bayarin at kahit piso ay hindi kami nakakaipon. Sa huli naman, kahit alam kong may pag-aalinlangan pa si Lily sa desisyon ko, ay napapayag ko pa rin siya. Minadali kong asikasuhin ang mga papeles na ipapasa ko ng araw ng aking pag-alis. At hindi na rin ako nagpahatid pa sa airport dahil paniguradong magiging emotional lamang ako. Hindi naging madali ang unang linggo at buwan ko sa ibang bansa. Hindi naman mahirap ang trabaho ko at mababait rin naman ang mga amo ko. Sadyang hindi lamang ako sanay sa paligid ko at namimiss ko na rin ang asawa kong si Lily. Kahit naman linggo-linggo kaming nag-uusap sa telepono, ay iba pa rin talaga kapag nayayakap ko siya ng personal. Pero sa tinagal ay medyo nasanay na rin kaming dalawa. Sa katunayan ay kada sa sahod ako at magpapadala ako sa kanya ng pera, ay lagi niyang sinasabi sa akin na baka inubos ko na naman ang sahod ko sa pagpapadala at wala na akong tinitira para sa aking sarili. Mahal, okay lang ako dito. Ang inaalala ko ay ikaw. Siyempre, wala ka ng trabaho. Kaya kailangan kong makasigurado na hindi ka nagugutom dyan. Basta ha, bumili ka ng mga pagkain na gusto mo. Tsaka may nilaan na rin ako para sa aircon sa kwarto. Hindi ba't mainit ka mo dyan sa Pinas? Saad ko pa sa kanya. Mahal naman, natural lang naman na magreklamo ako, pero hindi mo naman dapat pinaglaanan ng aircon. Ano ka ba? Laking mahirap tayo, kaya sanay na tayo sa ganito. Mahal, para saan pat nag-abroad ako kung hindi ko rin lang naman maibibigay ang mga pangangailangan mo, di ba? Tsaka hindi mo naman hinihingi yan eh. Kusa ko yung ibinibigay dahil mahal kita.
Naku, ikaw talaga. Pero salamat mahal ha. Pero sana lang umuwi ka na dito para mahalikan at mayakap na kita. Miss na kita. Ganon rin naman ako mahal. Hayaan mo, mabilis lang ang araw. Naging ganon ang sitwasyon namin ni Lily. Hanggang sa medyo napapansin ko na ang Lily na hindi pala hingi sa akin ng pera ay halos linggo-linggo nang hihingi ng pera. Kung hindi tungkol sa bahay, ang lagi niyang dinadahilan ay may sakit naman daw siya. Noong una, hinayaan ko pa siya at nakautang pa nga ako sa mga amo ko. Pero nang mapansin kong halos buwan-buwan na lamang niyang sinasabi na may sakit siya, kaya tinawagan ko na ang kapatid kong si Ate Inka at nagimbal ako sa aking nalaman. Brian, bakit ngayon ka lang tumawag? Sinusubukan ka namin kontakin sa numero mo, pero hindi ka namin makontak eh. Ate, pasensya na ha. Nawala kasi ang lumang cellphone ko eh. Kaya bumili ako ng bago. Pasensya na rin kung ngayon lang ako nakatawag. Bakit? Alam mo ba ang pinaggagawa ng maswerte mong asawa sa pera mo? Oo ate. Ako mismo nagsabi sa kanya na bilhin ang gusto niya at ipaayos na rin ang bahay namin. Anong inaayos? Brian, wala pang naaayos sa bahay niyo at iyang asawa mo, bukod sa laging nasa sugalan, kung sino-sino ring lalaki ang inuuwi sa bahay niyo. Ate naman, hindi naman yata magandang biro yan. At sa tingin mo nagbibiro ako, Brian? Nilulustay ng asawa mo pera mo. Hindi na rin ako magtataka kung siya nang bumubuhay sa mga lalaki niya gamit ang perang pinaghihirapan mo dyan. Ate, ano ba? Kung ganito lang rin naman ang maririnig kong kasinungalingan, sana hindi na lang ako tumawag. Iyon na ang huling sinabi ko bago ko pinatay ang linya. Inamin kong nagalit ako kay Ate Inka noon, pero may parte pa rin sa isipan ko na gusto kong maniwalang niloloko na ako ng asawa ko. Nang tawagan naman ako ni Lily para humingi ulit ng pera, ay sinubukan ko siyang kumprontahin tungkol sa sinabi ni ate. Pero siya pa ang nagalit at pinagtaasan ako ng boses. Mapanira talaga yung ate mong hilaw ano? At kanino ka naman maniniwala? Sa kanya o sa akin na asawa mo? Alam mo Brian, simple lang naman ang itinawag ko eh. At kung wala kang perang maipapadala, di tumanggi ka, tapos ang usapan. Ang dami pang sinasabi eh. Singhal nito sa akin, kaya sa huli ay mas pumabor pa rin ako sa asawa ko at agad nagpadala ng pera. Pero habang patagal pa ng patagal, ay mas palala ng palala ang pagdedemand ni Lily sa akin na umabot na sa puntong kapag hindi ko siya mabigyan ng pera, agad-agad ay hindi niya ako tinatawagan o hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kasabay din noon ay ang laging pagpapadala ng letrato sa akin ni Ate Inka na naroon si Lily sa pasugalan at may letrato rin na may kahalikan nitong ibang lalaki. Dahil doon ay hindi na ako nakapag-focus sa aking trabaho at lagi ng palpak, mabuti na lamang at mababait ang mga amo ko at imbis na pagalitan nila ako'y mas pinili nilang magtanong kung ano nga ba ang problema ko. Wala naman akong nililihim sa kanila ng mga oras na yon. Dahil kapag itinago ko pa iyon sa sarili ko, palagay ko ay sasabog na ako. 3 taon ang kontrata ko sa kanila bago ako muling makauwi sa Pilipinas. May natitira pa akong 1 taon at kalahati pero agad nila akong binigyan ng pagkakataon na makauwi at manatili sa Pilipinas ng 1 linggo para daw maayos ko
ang problema namin ng asawa ko. Umuwi ako nang walang sinasabihan, maski si Lily. Medyo nadurog pa ang puso ko dahil tama si Ate Inka. Wala ngang nagbago sa bahay. Nang makita ko naman na nakabukas ang pinto, ay pumasok na ako nang walang tunog. Saglit pa akong natigilan nang marinig ko ang mahihinang halakhak ng aking asawa sa aming silid. At nang buksan ko iyon, ay doon na ako nagimbal at parang naging tuod sa aking kinatatayuan nang makita ko ang aking asawa na nasa kama. Wala itong saplot, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Mahal? Nauutal at gulat na gulat pa niyang sambit. Mga hayop kayo? Mga baboy? Dali-daling tumayo ang lalaki para makaalis na, pero hinabol ko ito papuntang labas, dahilan para makita siya ng mga kapitbahay namin na tumatakbong walang suot. Binalikan ko naman si Lily na nananatiling nakaupo sa kama at itinatago pa ang sariling katawan. 1 taon lang ako nawala, Lily, pero nagawa mo na to sa akin. Nagalit pa ako sa Ate Inka ko dahil kinampihan kita. Yun pala, totoo ang lahat ng sinasabi niya. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Minahal kita. Lahat kaya kong ibigay sa'yo, pero niloko mo ko. Naiiyak kong wika sa kanya. Hindi mo rin ako masisisi, Brian, kung nagawa ko sa'yo to. Kung hindi ka lang sana nag-abroad. Kung hindi ako nag-abroad, hindi ka mangangaliwa. Lily, wala sa pamilya yan. Kung tapat kang asawa, ginawa mo akong tanga. Parehas kaming naging emotional ni Lily ng mga sandaling iyon. At dahil nga sa pagmamahal ko sa kanya, ay gusto ko pa sana siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero nang malaman kong 3 buwan na siyang buntis sa lalaki niya, doon ko na tinanggap na hindi na kami magsasamang muli. Iniwan ko siya at sinabing hintayin niya na lang ang annulment papers dahil gusto ko nang ipagsawalang bisa ang kasal namin. Masakit man, oo, pero kung patuloy kong paiiranin ng katangahan ko sa pagmamahal, ay aabusuhin lamang ako ulit. Bumalik ako sa ibang bansa at ipinagpatuloy ko ang trabaho ko. Nang matapos naman ang 3 taong kontrata ko, ay nag-review ako ulit. Ngayon, hindi ko pa man alam kung magmamahal akong muli, pero kapag nangyari iyon, sisiguruhin kong hindi na ako maluloko at sakto lang ang pagmamahal na ibibigay ko sa kanya. Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng ating kwento ngayong araw na to. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, Paki-like, subscribe and share. at mag-comment na rin sa ating kwento. Kung ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon. Ako si Vivian, ang narrator ng Pakastoy na dating channel na Romance 69 Story.